Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5 title, "Good luck po." Pahayag ito ni Jose Claire Castro tungkol sa Senate bill ni Senator Amy, yung Rodrigo Roa Duterte bill. Nagkomento ang Malacanang sa inihaing PRRD bill ni Senator Amy Marcos na layong patawan ng parusa at gawing krimen ang pagsuko ng isang Pilipino sa foreign jurisdiction na walang arrest warrant mula sa Philippine Court. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi naman ng trabaho ng mga senador ang magpasa ng mga batas na makakatulong sa bansa at hindi para sa pansariling interest lamang. So yun, ito yung sabi niya, trabaho naman ng isang senador na gumawa ng mga hindi. So inaakusahan ba niya si Senator Amy Marcos na itong Senate bill, PRRD bill ay pangsariling interest ni Senator Amy? Ano sa tingin nyo? Yung extraordinary rendition ang tawag dyan Para sa akin, nakakahiya yung nangyari. Pinagtatawanan tayo sa buong mundo. Merong isang abogado, Luhalahati Vista, magaling palagi siyang nagpo-post. Yung karanasan niya, nag-attend siya ng International Lawyers Conference sa isang bansa, sa abroad. Then pinag-usapan yung nangyari kay PRRD. Nung mabanggit na yung nangyari nga sinurrender ng Philippine government ang dating Pangulo, nako, doon daw sa table nga kung saan nakaupo yung abogadong ito, grabe daw ang tanong sa kanya ng mga kapwa niyang mambabatas, na para bang sinisisi nila yung abogado na yon, bakit ginawa niyo yan sa dati niyong presidente, kung sa amin yan hindi pwede, ganon. Yung mga international lawyers conference ito, grabe daw ang hindi ko ma-explain yung hiyang-hiya itong abogadong ito. Nirarason na lang niya kung ano yung pronouncement ni Secretary Boying Rimulya. Yun lang din sinasabi niya, kailang hiyang-hiya ako, sabi niya, sa nangyari. So nakakaya. Kaya kung ako ang yung tatanungin, opinion ko lang ito, maganda yung PRRD bill ni Senator Amy Marcos. Kung sa tingin ni Jose Claire Castro pang sariling interest ni Senator Amy, opinion lang niya yun. Okay, opinion yun. To me, maganda yung batas na ganyan na maparusahan, gawing krimen, yung extraordinary rendition para hindi na maulit. Baka mamaya nagawa nila sa dating presidente. So ibig sabihin, kahit sino sa atin pwede nilang isurrender, dalhin din sa ICC. Ayoko nun. Kung may kasalanan ako, dito ako lilitisin sa ating sariling bansa. Bahala nang makulong ako, basta dito lang sa ating sariling bansa, dahil may kalayaan tayo. We are a sovereign nation. Yung ginawa nila kay PRRD is talagang nakakatawa. Isang sampal sa ating judiciary. Ito, speaking of judiciary na buhay, kanina na-vlog ko na, i-review ko na lang. Ang Supreme Court pinatawan ng matinding parusa ang isang retired judge na kasi sa various violation. 550,000 pesos ang multa ng retired judge. Tinanggalan pa siya ng retirement benefits. Bakit? Maraming offenses natutulog sa kanyang korte habang ongoing ang hearing. Naninigarilyo sa loob ng korte niya, sala niya. Ano pa? Naninigarilyo. Late palagi
Instead na alas 8:30 ang start ng session ng mga korte, alas 11, alas 11:30 na siya darating. And then, may mga kaso sa ibang branch, dinadala niya sa kanyang sala at nililitis niya, walang authority. And then, binigyan siya ng order ng Office of the Court Administrator na mag-submit ng comprehensive report ng mga reklamo sa kanya. Hindi niya sinunod. So that's insubordination. Kaya pinatawan siya ng malaking multa, 550,000 pesos. And then, yun, these are proofs na buhay ang hostisya sa ating bansa. Previously, may mga ano ito, in-overturn o pinawalang sala ng Supreme Court. Convicted sila sa lower courts, pag abot sa Supreme Court, dismiss yung kaso. Example, excuse me yung mga malilit na pasugalan, parang wedding, yung mga local lang sa ating barbary munisipyo, convicted, makukulong, mamumulta. Pagdating sa Supreme Court, pinawalang sala. Kasi sabi ng Supreme Court, yung casino nga, sugal din yan, para sa mga mayaman, ginawa nyong legal. Tapos ang mga maliliit na tao, mga naghuhuiting lang, kikonvict nyo, ikulong nyo. That's injustice, sabi ng Supreme Court. Ayun, napawalang sala. Ano pa, yung isang tao convicted dahil parang libel o defamation, yung criticize niyang isang barangay official, convicted siya. Convicted, makukulong, mamumulta. Pagdating sa Supreme Court, acquitted. Bakit? Pag public official ka, in the performance of your duties at batikusin ka, pwede yun. Kasama yan yung batikos. Huwag kayong maging balat sibuyas, something like that. Kaya nga, buhay na buhay ang korte sa ating bansa. Bakit nyo pa isurrender ang isang Pilipino sa isang banyagang korte? Kaya, to me, saludo ako kay Senator Amy kining PRRD bill para wala ng Pilipino na extraordinary rendition. Kung sabihin ni Atty. Castro, pansarili lang ang ginawa ni Senator Amy, bahala na tayong mga taong bayan na humusga. Saludo ako sa bill na ito, sana maaprubahan. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.